Ang pagbanggit ng pagiging mistress ay nagpagulo kay Leia. Habang papalapit si Kevin, nagmamadaling ibinalik ni Leia ang medical report kay Ara. Mark my word, Ara. Pagbabayaran mo ang mga sinabi mo ngayon. Nang papalapit na si Kevin, naiinip niyang sinulyapan si Ara. Bakit nandito ka pa? Isang peking ngiti ang ipinakita ni Leia. Kevin, gusto ni Ara na sumailalim sa matching test sa akin. Kung tutuusin, magkapatid kami. Kaya mas malamang na magkapareha kami. Isang matching test? Anong klaseng laro ito? Nataranta si Ara nang maisip ang bagay na yun. Bago pa siya makapagsalita, ang malamig na boses ni Kevin ay umabot sa kanyang tenga. Oo nga pala, buti pinaalala mo sa akin. Dahil magkapatid kayong dalawa, magtatagumpay ang match test. Mabibigyan kanya ng kidney at isa itong perpektong tugma. Si Leia ay nagkaroon ng uremia at nangangailangan ng kidney transplant. Tinitigan ni Ara ang matching report sa mga kamay ni Kevin. Lumakas ang pintig ng puso niya. Hindi niya akalain na ang pagmamahal ni Kevin kay Leia ay aabot sa ganoon. At handa itong gumawa ng matching testing para iligtas ito. Ang pagmamahal nito kay Leia ay umabot sa hindi maarok na lalim. Nakakalungkot. Ang kapalaran ay hindi nagpakita ng awa. At ang matching test ni na Kevin at Leia ay hindi nagtagumpay. Kung sakaling makakamatch siya ni Leia, isang kislap ng pag-asa ang kumislap sa loob ni Ara. Saglit siyang nag-isip. Isang mapait na lasa ang bumabalot sa kanyang lalamunan. Gagawin ko ang matching testing. Pero hindi mo na kita iistorbohin ngayon. Si Leia ay nagdusa mula sa uremia. Habang siya mismo ay nakikipaglaban sa cancer, umalis si Ara sa ospital at binalot siya ng matinding kawalan. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap si Ara ng abiso mula sa ospital na maaaring magkamatch sila ni Leia. Tila nakipagsabwatan ang tadhana laban sa kanya. Bagamat kinasusuklaman ni Ara ang kinalabasan na ito, lumilitaw na sa kabilang banda ay pinagkalooban siya ng kapalaran ng isang hindi inaasahang pagkakataon. Kung kaya niyang ipagpalit ang kanyang kidney para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng kanyang ina, makikipagsapalaran siya. Nang maisip niya ang bagay na ito, idinayal niya ang numero ni Kevin. Matapos ang ilang minuto, sa wakas ay sumagot ito. Anong meron? Habang nakatingin sa report na nasa kamay niya, tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Uuwi ka ba mamayang gabi? Busy ako at wala akong balak na mag-aksaya ng oras sa'yo. Binasag ng malamig na salita ni Kevin ang mga ilusyon ni Ara. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang puso habang naiisip niya si Kevin sa tabi ni Leia. Sa isang mapait na ngiti, sinabi niya, sabi sa matching test, pwede daw kaming magkapareha ni Leia. Biglang natahimik si Kevin. Kevin, hihintayin kita sa bahay. Pagkasabi noon, ay ibinaba ni Ara ang tawag. Sumapit ang gabi sa lungsod. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ang gumising kay Ara. Mula sa mahimbing na pagkakatulog sa sofa. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, sinalubong siya nakahanga-hangang figura ni Kevin. Ara, ito na ang pagkakataon mo na makabayad kay Leia. Kung babagsak ka sa matching test para iligtas si Leia, kukunin ko ang buhay mo. Ang kanyang boses ay malamig, na tila nagmumula sa kalaliman ng impyerno. Ang buhay niya, kahit hindi niya ito kunin, dahil ang kanyang natitirang mga oras ay bilang na. Gayunpaman, ang mga salita nito ay pumunit pa rin sa kanyang puso. Pagbabayad kay Leia, talaga. Pinapanagot siya nito sa nasugatang binti ni Leia. 3 taon na ang nakakaraan, kaya hindi na kailangan ang anumang depensa. Nasabi ko na ba na hindi ko siya ililigtas? Pinigilan ni Ara ang sakit sa dibdib. Kaya ko siyang iligtas, pero may kondisyon ako. Isang kondisyon, Ara Miller.
Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang makipagkasundo sa akin? Nag-alab ang galit ni Kevin. Nangako siyang puputulin ang buhay ni Ara nang walang pag-aalinlangan kung maglakas loob itong maglaro. Dahil kailangan ng mahal mong si Leia ang kidney ko. Itinuon ni Ara ang tingin kay Kevin at sinabi ang bawat salita. Ang aking kahilingan ay simpleng 500,000. Kapag natanggap ko ang halagang ito, ibibigay ko sa kanya ang bato ko at ibibigay ko rin sa kanya ang posisyon bilang asawa mo. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Kevin nang marinig ang mga sinabi ni Ara. Pera, nang hihingi na naman siya ng pera. Ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng galit sa loob ni Kevin. Mariin niyang hinawakan ang leeg ni Ara. Kaya mo ba ako pinakasalan dahil sa aking kayamanan? Masyado kang nahuhumaling sa pera. Bakit hindi mo pinili ang bastos na gari na yon? O baka naman hindi kontento ang lalaking yun sa serbisyo mo? Lalong tumindi ang pakiramdam ng pagkahilo, ngunit pilit na ngumiti si Ara. Maniwala ka man o hindi, kailangan ko ang perang ito para sa emergency. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Ibibigay ko sa iyo ang pera at ibibigay mo ang bato mo kay Leia. Para kay Kevin, ang 500,000 ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit para kay Ara, maaari nitong iligtas ang buhay ng kanyang ina. Ano ang halaga ng pagpapahalaga sa sarili? Kung hindi nito mapapagaling ang karamdaman, maaari niyang ibigay kay Leia ang kanyang bato dahil siya mismo ay nakatali sa pagkamatay. Ang sumunod na araw, ang 500,000 ay inilipat sa account ni Ara. Sabik na sabik si Kevin na iligtas si Leia. Nakahiga si Ara sa hospital bed. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng bintana. 2 oras na lang bago niya i-donate ang kanyang kidney kay Leia. Sa totoo lang, hindi masama ang kinalabasan. Kahit sa kanyang pagkamatay, at least ang kanyang kidney ay magpapatuloy. Isang lihim na magpapatuloy ng kanyang pagmamahal kay Kevin. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ward. Isang galit na mukha ni Kevin ang pumasok. Ara, sinungaling ka. Bakit mo ako niloko? Natigilan si Ara. Anong problema? Hinawakan siya ni Kevin mula sa kama. Lubos siyang nataranta. Niloko kita? Anong ibig mong sabihin? Namumula ang mga mata ni Kevin sa galit at inihagis ang report sa mukha ni Ara. Alam mo ang ibig kong sabihin. Kinuha ni Ara ang gusot na report. Habang sinusuri na kanyang mga mata ang resulta, natigilan siya. Single kidney. Hindi karapat-dapat para sa donasyon. Napakagat siya sa labi. Bigla niyang itinaas ang kanyang damit at sinulyapan ang mahabang peklat. Noong nakaraan, tinanong ni Ara ang kanyang ina na ipinaliwanag na ito ay isang peklat na naiwan pagkatapos ng kanyang appendectomy. Pero ngayon, isa lang ang kidney niya. Siya ay lubos na walang kakayahan sa donasyon ng bato. At ito ang nagpasiklab sa galit ni Kevin. Ara, sinungaling ka talaga. Bakit binigyan mo ng pag-asa si Leia? Mahina at mabangis ang boses niya. Napatayo si Ara sa gulat. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit isa lang ang kidney niya. Humigpit ang hawak ni Kevin sa kanyang lieg. Napakagaling mong artista. Ngayong natanggap mo na ang 250,000. Hindi mo na kailangang magpatuloy sa pagpapanggap na magsabi ng totoo. Napatingin si Ara kay Kevin. Baka sa boses niya ang kawalan ng pag-asa. Anong nangyari sa kidney ko? Sa tingin ni Kevin ay nagdadrama siya. Ang galit nito ay nag-alab na parang apoy. Sa mga mata ni Kevin, si Ara ay gumagamit ng mga mapanling lang na taktika upang dayain siya sa pera. Dahil dito, lalo niyang hinigpitan ang pagpisil sa kamay nito. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla siyang bumitaw sa mahigpit na pagkakahawak kay Ara. Huminga ng malalim si Ara. Hinihingal siya at pilit na kinalma ang sarili. Pagkaraan ng ilang araw,
Nang tawagan ng doktor si Ara at hilingin na pumunta sa ospital, nakaramdam siya ng takot na baka may nangyaring masama sa kanyang ina. Nang sandaling bumagsak ang tingin ng kanyang ina sa kanya, mapilit nitong sinabi na, "Ara, magtapat ka sa akin. May bala ka bang mag-donate ng kidney kay Leia?" Nanginginig ang puso ni Ara. Hindi niya isiniwalat kanino man ang usapin ng donasyon sa bato. Kaya paano ito nalaman ng kanyang ina? "Ma, sino ang nagsabi sa inyo niya?" "Hindi na mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Idodonate mo ba ang iyong kidney?" Hindi makayanan ni Ara. Naisipin ng kanyang inang may sakit ang kanyang sariling problema. Kaya nagmamadali niya itong itinanggi. "Hindi, ma. Alam mo naman ang nangyari, 3 taon na ang nakakaraan. Si Leia ang nag-frame sa akin. At matagal ko na itong alam. Paano ko naman idodonate ang kidney ko sa kanya? Kung ganon, bakit sasabihin nila na magdodonate ka ng kidney kay Leia?" "Ma, nagsinungaling ako. Nagsabihin ko na magbibigay ako ng kidney sa kanya." Kumunot ang noo ng kanyang ina. "Bakit ka gumawa ng ganoong kasinungalingan? Kung hindi ko binanggit ang donasyon sa bato, hindi sana ako nabigyan ni Kevin ng pera. Naibigay na niya ang pera. At alam ko naman mula pagkabata na mayroon lang akong isang bato. Kaya paano ko ito maibibigay? Ma, huwag ka nang mag-alala. Hindi ko kailanman intensyon na ibigay ang aking bato. Ang lahat ng ito ay kasinungalingan para linlangin si Kevin." Sa labas ng ward, nadagdagan ang galit sa mga mata ni Kevin. Habang tumatagos, ang bawat salitang naririnig ng kanyang tenga. Ang mga ugat sa liig niya ay pumipintig na nagpapakita ng galit sa loob niya. Napaluha si Leia ng sandaling iyon at yumakap kay Kevin. "Kevin, hindi ko naisip na lolokohin ako ng sarili kong kapatid. Kung hindi natin narinig ang katotohanan, talagang niloko ka niya." Nagpintig ang tenga ni Kevin. Ang tusong babaeng ito ay nangahas na linlangin siya. Ginawa siya nitong parang tanga. Nang maisip iyon, lumabas si Kevin ng ospital. Sa pagmamasid sa palayong figura ni Kevin, ang puso ni Leia ay matagumpay na nasiyahan. "Oh Ara, sa pagkakataong ito, iniisip ko kung paano mo maibabalik ang tiwala niya." Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting nalalagas ang buhok ni Ara. Bumabagsak ang kanyang buhok na parang nalalantang dahon. Ang kanyang katawan ay humihina sa bawat araw na lumilipas. "Kevin, ang 1,000,000 na iyon ay kasing halaga lamang ng kwintas ni Leia sa iyong paningin. Ngunit para sa akin, ito ang magliligtas ng buhay para sa aking ina. Ang aking huling kislap ng pag-asa. Gayunpaman, ikaw ang nagpawi ng lahat ng aking pag-asa." Isang umaga, tumunog ang telepono. Nakakatusok ang tono sa loob ng isang silid. Ito ay walang iba kundi si Kevin. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Simula ngayon, pananagutan mo ang pag-aalaga kay Leia. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong tatanggi ang bawat ospital sa bayan. Nagamutin ang iyong ina." Natigilan si Ara. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Gusto nitong alagaan niya si Leia. Ayaw niya, pero alang-alang sa kanyang ina. Paano siya tatanggi? Sinabi pa nito na ito ang kanyang pagbabayad sala. Ngunit siya mismo ay hindi alam kung saan napunta ang bato niya. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa kanyang mga labi. Nang matapos ang kanyang almusal at tubili siyang dumating sa ospital, nakahiga si Leia sa kama, nagpapakita ng kahambugan. Wala itong pagkakahawig sa taong may sakit sa bato. "Akala ko ay handa ka na para sa operasyon kahapon. Ngunit tila ang swerte ay nasa iyong panig na nagbibigay sa iyo ng pagtakas." Mapanuksong ngumiti si Leia nang mapansin ang pag-aatubili sa mukha ni Ara. Ang katahimikan ni Ara ay ikinagalit ni Leia dahil ito ay nagpapakita ng pang-aalipusta sa kanya ni Ara.
Inilipat niya ang kanyang tingin at gumawa ng tusong pakana. Ara, bakit hindi mo ako ihatid sa labas para mamasyal? Ang pananatili sa kamang ito ng ilang araw ay nakakatakot. Sumulyap si Ara kay Leia. Nabalot siya ng pag-aalinlangan. Nakatayo siya doon nang hindi gumagalaw. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, isusumbong kita kay Kevin. Ang pananakot na iyon ni Leia ay umalingaw-ngaw sa tenga ni Ara. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Ara at inalalayan si Leia. Saan mo gustong pumunta? Wala siyang kinikimkim na takot kay Leia. Ang tanging alalahanin niya ay protektahan ang kanyang ina sa anumang karagdagang pinsala. Inalalayan niya si Leia habang naglalakad patungo sa labasan at pinagmasdan niya ang kontentong ngiti nito. Sa nanginginig na boses, sinabi ni Ara na, "Kung hindi ako nagkakamali, ang kidney failure ay kasinungalingan mo lang, hindi ba?" Natural, ito ay isang pakana lamang para ibigay mo sa akin ang iyong bato. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Leia. Ang doktor ay nasuhulan ko. At ang mga resulta ng pagsubok sa report ay walang kabuluhan. Dagdag na sabi ni Leia. Nanginginig ang katawan ni Ara. Nagngalit ang kanyang mga ngipin habang bumubulong sa tenga ni Leia na may namumuong sama ng loob. Leia, napahanga mo talaga ako. Pagkatapos ng lahat ng masasamang ginawa mo, hindi ka ba natatakot na ma-expose? Expose? Ara, I suggest to hold your tongue. Matagal nang naiinis sa'yo si Kevin at wala siyang kinikimkim na kahit konting pagmamahal sa'yo. 3 taon na ang nakakaraan. Tiniyak mo sa kanya na hindi mo sinaktan ang aking mga legs at itinanggi mong dinroga mo siya. Ngunit kailanman ay hindi siya naniwala sa mga sinabi mo. Kinagat ni Ara ang kanyang labi at saglit na natahimik. Sa katunayan, totoo ang sinabi ni Leia. Hindi siya minahal ni Kevin at hindi rin ito nagtiwala sa kanya. Ara, hindi mo ba pinapahalagahan ang sarili mo? Kung ako sa'yo, mas gugustuhin ko pang mamatay. Humina ang boses ni Leia na parang tinamaan ng biglaang alaala at mahinang tumawa. Naku, pasensya na. Nakalimutan ko na wala ka na nga palang oras. Leia, tadhana na ang gagawa ng paraan upang maghiganti sa'yo. Tinitigan niya si Leia ng mariin at bumitaw sa pagkakahawak. Alam niyang nagkukunwari lang si Leia. Pagkabitaw niya ay bigla ito umatras at sa likod nito ay may hagdan. Mabilis siyang kumilos para hawakan ito. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nagkulang. Wala siyang nagawa, kundi ang panoorin si Leia na bumagsak sa hagdan. Si Kevin ay kararating lang. Nasaksihan nito ang eksena at galit na napasigaw. Ara, anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Anong ginawa mo sa kanya? Lumingon si Ara at nakita niya ang nanlilisik na mga mata ni Kevin. Nakahiga si Leia at nakahandusay sa sahig. Nanginginig ang mukha nito at bakas ang takot. Kevin, iligtas mo ko. Papatayin niya ako. Mabilis na sumugod si Kevin at binuhat si Leia. Puno ng init ang kanyang boses. Huwag kang matakot. Magiging maayos rin ang iyong mga paa. Pagkasabi noon, ay napatingin siya kay Ara na nakatayo doon at hindi gumagalaw. Ang bawat salita ay binigkas niya ng may matinding determinasyon. Ara, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito. Thank you guys for listening and watching.